full. Okay. Meron tayong gagawin mga play, mga, ano yun, mag-artista, or hindi naman. Totoo nga na talaga, no? Sa mga magitan ng play or sharing. So, hopefully, talaga mag-enjoy. Simplification. Okay, masimplify lang yan. Good visual and PowerPoint. So, ito parang, kaya tayo naka-circle, so, hindi tayo mag-PowerPoint. Para, ano talaga, heart-to-heart talk talaga tayo. Tapos, basic plan. So, syempre, sa last part, meron talaga yung planning. So, ano yung gagawin nyo after learning dito sa, sa training. Then, for facilitators, nasaan yung si Sir Den? So, for facilitators, this is for Sir Den and Kuya Oliver. Gain more knowledge. Dito ba to? Or sa participants? Or pwede naman si facilitator maka-gain din ng knowledge sa inyo. Sa mga sharing ninyo. Pwede din sa participants. Makimarites. Mamaya, maraming marites na mangyayari. Approachable. Approachable talaga yan sila. Kung wala kayong pambili, mamaya mag-shopping. Hindi, sabihan nyo lang sila. Wala din silang mabigay. Makinig lang sila. Kaya approachable, makinig lang sila. More examples. Yes, meron yan. Joyful. Meron yan. Pero ito talaga ang kinabahan si Kuya Oliver. Lion na lion. Paano ba ito? Mag-mascot sila? Magsuot ng lion? Or mag-act as a lion? So mamaya, tingnan natin. No? Or baka ibig sabihin nito, makilala nyo kung sino pa talaga yung si lion? So activity, yes, mga activity, understanding, energetic and understanding. Yes, mga super understanding yan sila. At energetic. Flexibility, ayan. Flexible talaga yan sila. Supportive. Clear discussion, yan. Mga ano talaga yan. Meron talaga yan na characteristic ang mga phases natin yan. Ako talaga ang nag-affirm, no? More activities and experience at saka humble. For the participants naman, so hopefully, makinig ang lahat kasi ito ay para sa inyong lahat. Open-minded. Yun, dapat open-minded tayo. So kung may sasabihin yung mga kasama natin dito, so pwede na let's be open na i-respect natin kung ano yung ideas nila. Then be participative. Yun talaga ang pinakaunang i-remind namin palagi sa inyo na hindi magiging successful yung activity pag hindi kayo mag-participate. Time management. So, yun. Isa rin yun. So, pag sinabi natin 8 o'clock, so hopefully, dito na tayo 8 o'clock. Kahit hindi pa tayo right away mag-start ng 8 o'clock, yung parang ano lang siya, no? Mag-quorum lang tayo dito. Unity. Yun. So, I know, wala namang magka-rival, magka-away. So, may unity talaga. Ano yan? Makinig, mabuti sa facilitator. Yun. Isang talaga yung factor para magiging successful yung training. Silent. Hindi naman all throughout maging silent kasi may mga sharing. So, i-encourage namin lahat na mag-participate. Hindi lang isa, dalawa yung mag-share. Active. Ano to? Engagement. Yung engagement natin sa training, dapat active. Fly, go as you go. Yun. Kung ano yung mga, natin dyan, basura, dalhin natin paglabas. Then, friendly. Sino ba dito ang Miss Congeniality? So, yun ang mga expectations ng lahat. So far naman, parang achievable naman yun out sa content, sa process. So, yun lang. Ang reminder lang talaga namin sa inyo yung 3 points. First, be on time. Yun na yun, pumasok yung time management. Tapos second, ano lang siya, be active, no? Participate tayo, wag mahiya mag-share. So, ano tayo dito? Military secrecy. What you see, what you hear, we live it here. So, mamaya, I know may maraming mga sharing. So, respect natin ang mga sharing ng lahat. Tapos, makinig tayo. Kung may magsasalita sa front, so, respect natin sila. And then, last is, magiging open po tayo sa lahat kung may hindi kayo na-feel na comfort, o kung hindi kayo comfortable sa kinalagyan nyo dyan, kinuupuan ninyo, or may iba kayo nararamdaman, personal man siya, para magiging active po tayo na mag-participate, pwede nyo kaming sabihan ng mga staff sa World Vision para hindi naman kayo nahihirapan na pala kayo dyan, hindi kayo comfortable sa pinag-uusapan. So, be honest lang po para matugunan kung ano yung dapat tugunan sa time for 2 days sa training. So, yun lang po. So, hopefully,
Kung mag-start na yung mga facilitators natin, dito lang yung mga mata at tenga natin, especially yung puso natin, para mas ma-learn talaga tayo kung nakakinig tayo na with all our heart. Ang dami ko na sinasabi. Let us all welcome. Sino umauna, Kuya? Si Kuya Oliver for our first stop. Thank you. Yan, salamat Ma'am Joy. Good morning po sa lahat. Good morning. Nung dumating ako kaninang maaga, okay pa ako eh. Nung narinig ko yung expectation niyo, parang hindi ako okay. Sige po. Ayan, remind ko lang po kayo, may mga sharing, pag-uusap tayo na medyo sensitive, medyo personal. Ayan. Okay po ba na magkaroon tayo ng agreement? Yes po. Kung ano yung naririnig natin, anong gagawin natin? Pag mga may naririnig tayo, ayan, ipagsabi natin sa ating kapitbahay pag-uwi natin. Ayan, okay. So yun, kasi it is more on sharing yung mga personal journey natin, di ba? So, hopefully, this would be, ito yung space, ito yung lugar na kung saan meron tayong freedom to express mo ano yung nasa saloobin natin emotionally, ano yung iniisip natin, ano yung napifeel natin, di ba? Kasi hindi lahat ng tao, o hindi lahat ng mga dater, yung mga, ECCD, yung mga worker doon, na may pagkakataon na, di ba tayo, mga tao din tayo, may mga damdamin, no? Minsan, inis na inis tayo, pero kasi teacher tayo, kailangan natin magpigil, no? Hindi nila alam na si teacher din may mga pinagdadaanan, kung makaano pa yung mga parents, akala mo, ang laki ng sahod, yun, di ba? Kasama ba yung sa sahod natin, yung binubuli tayo ng mga parents? Ayun, grabe, ang dami ng sinasabi. Later, pag-uusapan natin yan. Sige, so, ayan. Sana yung mga pinag-uusapan natin, sa atin lang. Keep daw natin, sa atin lang. Pigilan natin yung ating sarili na gawing topic ng mga discussion sa labas or pag-uwi natin. Kailan ka nga kayo uwi? Uwi pa ba kayo? Sige. Na hindi siya magiging usap-usapan sa community. Okay po ba yun? Yan yung unang agreement. Pangalawa, approachable. Pwede nyo kami lapitan mo lang pera ng concern. Kasi marami na po tayong wala din ako. Rest be assured, kami, if you have concern, may mga naiisip kayo, may napipil kayo na gusto nyo i-share, we would be willing to listen. Yan lang po yung offer ko. Yung magtapakin mo. Yung have a listening ear. Diba? Kung pang-shopping, pasensya na po, wala din ako. So yun. Pangatlo pala, yung flexibility, no? Sabihan niyo po kami kung antok na antok kayo. Kasi wala po kayong magagawa. Magpapatuloy po tayo. Kung antok na antok kayo, may kape doon. Kung hindi pa kasi yung coffee, may toothpick. So, lagyan ko na lang yung nyo. Kung hindi pa talaga kaya ng toothpick, meron tayong kalamansi. Ayan. 2 patak lang yan. Wala na yung antok nyo. Sige po. For the next 2 days, 2 araw tayo, alam ba yun? So magsisimula tayo ng 8. Nandito na tayo. So hopefully we could start 8:30 at matatapos tayo 8 ng gabi. Okay? Hindi po natawa. Diba? So for 2 days, kaming dalawa ni Den ang magiging facilitator ninyo. Take note, facilitator. No, hindi kami speaker. So, ibig sabihin, pag facilitator, ano yung pro na facilitator? Nag-facilitate. From the word facilitator, nagpa-facilitate lang kami, hindi kami nag-lecture. Sinong nag-lecture dito? Ako pa rin?
Siyempre, it's a workshop. No? From the word itself, work. Akala nyo, pabadjing-badjing ang tayo dito ko eh. Nagtrabaho tayo lahat. So, workshop. Hindi lang po kami yung magiging speaker, pero most of the time, yung process natin, we want to listen to you. Di ba? Kaya nga sabi nila, ako yung dakilang Marites sa World Vision. Kasi ang role ko po, ano po ako, magaling pa akong makinig. Na, I'll just be listening to your story. No? Huwag niyo nang huwag niyo na kayong mag-interest sa kwento ng buhay ko, walang kwenta. No, so, ayan. So this will be the process, no? Ang success ng ating workshop would depend kung paano tayo nag-cooperate doon sa process. Okay po ba? Okay. Sige. Pangatlo, ay pang-ilan na yun? Pang-apat na pala, tingnan mo din. Medyo ko sa math. Pang-apat, okay. So, yung ating dynamics ng process ng workshop na ito, it's more on, konti lang yung lecture. It's more on activity, diba? Ayan. So, more on activity siya. At saka, kaya nga sinasabi natin, workshop. So, karamihan, for the rest of the 2 days, until 2 days, meron tayong magagawin ng mga activities. So, yun po yung nire-request namin sa inyo. Teka lang, parang bungol yung mama ko. Okay lang walang microphone? Hindi pa rin. Okay. Sige. Hindi kasi ako, bago ako sa may microphone. So, yung magiging proseso natin for the next 2 days, it's more on sharing, it's more on, may mga games. May games na? May pa-games na tayo. May pa-games na lorang prizes, no? Games na. Lunch and dinner, nilibre ko kayo lahat, lunch and dinner. Pati pa snacks. At only coffee. Yan yung treat ko sa inyo. Okay. So, it's more on, it's a learning process. And hopefully, mag-i-enjoy, hopefully, mag-i-enjoy tayong lahat. No? And hopefully, we would be able to have a substantive and productive na participation at saka being together for 2 days. Okay po ba yun? Okay, palakpakan po natin yung ating mga sarili. Thank you mga bata. Okay. Second point that I'll be sharing to you this morning. May nagsabi kanina, ano yung Singing to the Lions? Ano sabi doon? Ano yun? Ay, sa facilitator yun. Sorry po, hindi po ako lion. Mas lion po yung asawa ko sa bahay. Tama po. Sabi nila, ano yung lion? Tingnan niyo yung kasama niyo, katabi niyo. Pagdating sa bahay niyo, pagdating sa mga bahay niyo, lion yan. Lalo na sa mga anak, lion na lion. Sige, tingnan na tigre. Okay. So, bakit sinasabi natin singing to the lions? Tama ka rin yung metaphor. Ano yung singing to the lions? Kasi yung material na ito, yung ginagamit natin na material, singing to the lions, ay nag-generate ito or nagsimula ito sa Africa. Kaya pala. So sa Africa siya kinreate siya ni Dr. Prakash at sinuportahan siya. Hindi po si World Vision ang nagbuo ng module ng Singing to the Lions. Ang gumawa po ito yung Catholic Relief Services. Narinig yun yung CRS. Sila po yung nag-develop ng alam ko si CRS na nasa Marawi sila, gumagawa sila ng project to. Before ako nag-World Vision, I have been working with CRS since 2002. Ayan. Ganun na po ako katanda to be with them. Huwag ka magtanong sa edad. Kaya sila, dinevelop nila ito. Bakit nila ito dinevelop? Kasi during that time, bakit tinitle nila Singing to the Lions? Guess. Kasi sa Africa ito. Bakit Singing to the Lions? Siyempre hindi nyo alam, no? So ayan, sasabihin ko na sa inyo. Singing to the Lions, kasi sa Africa, isa sa mga pinakakatakutan ng mga bata, yung mga lion. Maraming lion dito. Sino nakakita na ng lion?
Picture lang, no? Sa bahay may layon? Mayroon. Wala kasi yung layon sa bahay mo. So nakawala ngayon. Nakawala ang layon sa halwa. Andito ngayon. So wag na kayong maghanap ng layon, manalangin na lang kayo. Ayan. So Singing to the Lions, actually yung workshop, yung module na ito is intended for children, yung age ng mga bata, 11 pataas. 11 years old pataas. Pero pwede siyang gamitin sa mga kabataan, 8 years old to 10 years old. Kaya lang, yung klase ng mga activity, huwag masyadong lecture type. Bakit hindi lecture type? Kasi nabuboring yung mga bata. Pangalawa, ano pa? Masyado silang bata. Masyado silang bata. Yung capacity na nila may Yung capacity nila na makinig or yung span, yung attention ng mga bata, ano lang sila, minimal. Kaya pag kayo nag-handle ng mga bata, huwag masyadong lecture. Di ba? Kayo lang ang nagiging masaya nun, ang mga bata hindi, I tell you. At the end of the day, pagod na pagod kayo. Akala nyo effort na effort kayo, pero yung mga bata walang natutunan. Ayan, reality. Feeling nyo lang yun, madami silang natutunan, pero actually wala. Kaya pag nag-lecture kayo, it's 10 to 15 minutes. And it's more on activities. You play. Kaya yung kung titingnan nyo, yung module na ito, yung Singing to the Lion, meron siyang 6 na module. 6 na theme. No? Meron siyang 10 module, 6 na theme. So it's more on activity, it's more on yung fun, yung drawing, it's more on yung role play. Na ano yung role play? Yan, nag-acting yan, di ba? Ano yung mga edad ng mga bata na hinahandle natin? 3. Hindi. 4. Di ba? Tapos mag-lecture ka. Tapos English pa. So feeling mo, magaling ka na doon. Okay. So the measure of being a teacher is not on the topics you deliver, pero kung paano naintindihan at naunawaan ng mga estudyante yung sinasabi mo. Di ba? So yun yung challenge ng mga teacher. Bakit namin intentional na isi-share ito sa inyo? Actually, hindi naman talaga ito necessary as to the ECCD program is concerned. Kasi meron naman kayong sinusunod ng mga module. Kaso lang, tingnan namin, baka mas makatulong or makadagdag ito ng aral, hindi lang sa mga bata, kundi para din sa atin na nag-handle ng mga bata. Actually, yung module na ito hindi para sa inyo. Para ito sa mga bata, ano ba kayo? Hindi nyo para sa inyo ito? Hindi. Pero, inisip lang namin, baka mas makatulong sa inyo para mas maintindihan niyo yung mga bata. Diba? Kaya, for the next 2 days, isipin yung mga bata kayo. Huwag kayong mag-ano. Huwag naman kayong mag-baby talk, hindi bagay. Mag-counting lang. Okay, so, intentionally, yung module na ito is para sa mga bata, in which gusto namin i-share sa inyo, para pag uwi ninyo, pwede ninyo makita okay, itong topic na ito, i-try ko ito sa mga kabataan na hinahandle ko, para baka mas makatulong. Di ba? Okay. Yung module ng Singing to the Lions is intended para sa mga bata na nakaka-experience ng fear and violence sa kanilang buhay. Fear and violence. Pag sinabi natin violence, ano yun? Yung tumatulog. Hindi, violent pa yan. Violence. Ano yung violence? Diba, magagaling kayo dito. Violence can be in a form of harassment, abuse. Anong klaseng abuse? Physical, emotional, mental, physical, basta mental. Lahat na yun. So, dito yung mga violence na sinasabi. So, yung Singing to the Lions is isa siyang material na maturuan ng mga technique, yung mga bata, paano nila ma-overcome yung kanilang experience ng takot. Kasi yun ang mga bata ngayon, ang daming takot sa buhay. Ano yung mga example na naririnig nyo sa mga kabataan na may mga takot nila?
Sabi, yes, tapos ngayon, pag tinanong, wala na. At ako, syempre, takot sa layon, sa nanay. Ang nanay. Sinisigawan. Yan, sinisigawan, ano pa? Lalo natakot sila sa ipis. Maraming kinakatakutan, di ba? Sa mga strangers, kasi sinong nagsabi, sinong nagturo doon? Yung mga nanay din, ay, huwag kayo maglalapit sa mga strangers, ha? Lalo hindi nyo kilala, kakatakot sila. Tapos, uy anak, ba't ganyan yung ugali mo? Natatakot ka sa mga strangers. Di ba kayo nagturo nun? Diba? Somehow, yung experience ng fear ng mga bata nagsisimula sa bahay. Alam niyo ba yon? Diba? Tapos magtaka kayo kung bakit ganyan yung anak niyo. O hindi niyo ba tinanong anong klaseng pagpapalaki ginawa niyo? Yan. So these are some of the classic examples. Teka po, nahihirapan ako sa upuan ko. Ayan, dumudulas eh. Baka malaglag ako. So, ayan, ang dami ng experience ng takot na kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon. Pangalawa, violence. Nagbigay na tayo ng mga example ng violence kanina. Present ba ito sa bahay? Ano yung mga experiences ng mga violence? Lalo-lalo na pag sinisigawan ng mga bata. Pag nasa labas sila, makarinig sila ng mga sigaw. Uwi na agad. Ayun. So, even sa loob ng bahay, di ba, yung mga kabataan ay hindi safe from violence. No? At saka, akala natin yung mga bagay na simpleng bagay lang yan, pero hindi natin alam, nagkakaroon siya ng malaking epekto doon sa psychosocial ng mga kabataan. Ano? And, alam niyo, minsan tinitake for granted natin yung mga simpleng mga bagay na ito. Lalo na mga parents, or lalo na tayo, mga adults, kasi sinasabi natin, ay, bata ka na. Diba? Alam niyo ba na, there are a lot of suicide na nakukumit ng mga murang edad. Bakit kaya? Sa tingin niya? Stricta. Hindi na sila mahal ang pamilya nila. So napifeel nila na hindi sila na mahal ang pamilya nila, ano pa? Stricto. Kulang ng attention, ano pa? Feeling alone. Feeling alone, di ba? Yung parang loneliness ka lang, sinasabi natin na parang, anong tawag doon ha? Yung invisible na loneliness na napifeel ng mga bata. Yung parang nasa loob ng pamilya, pero they felt na alone sila. Isolated sila. Diba? Ang dami mga ganong experience. And somehow, pag hindi natin or hindi niyo na-manage, especially mga parents or mga adults, no? Pag hindi natin iyan nabantayan, it would develop into a more deeper na concern. Kaya nagkakaroon tayo ng word na anxiety and stress. Diyan lumalabas. Yung mga feeling na nire-neglect natin, tinitake for granted lang natin, kasi naku, simple-simple, bakit pinaproblema mo? Di ba ganun tayo mga adult? But unknowingly, if hindi natin yun na-address, lalo na tayo, who are handling children, pag hindi tayo sensitive doon, somehow, instead na tayo yung makakapagbigay ng chance for them to help para mas ma-boost yung kanilang emotion, yung kanilang self-esteem, hindi na nangyayari kasi hindi natin natutugunan. Kaya, yan yung pinaka-reason kung bakit binuo itong module ng Singing to the Lions. No? Ito ay yung training na ito or yung module na ito intentional para sa mga bata, yung mga activities. At the same time, importante ito para sa mga tao who are handling yung mga bata. No? Kaya ito yung purpose kung bakit namin kayo naisip ng team ng World Vision na i-engage yung mga adults like yung mga kayo na bakit ito makatulong sa inyo as you are handling ng mga kabataan pag uwi natin sa ating kanya-kanya mga lugar. So ito yung pinaka-purpose kung bakit natin kinakandak yung Singing to the Lions. Okay. For the whole process hanggang bukas, ano yung matututunan natin? Unang-una, tuturuan natin yung mga kabataan, yung mga iba-ibang estilo or technique
paano nila ipapakalma yung kanilang sarili. Di ba? Sino dito nag-undergo ng psychological first aid na mga training? PFA? Meron na isa. Dalawa. Yung iba? Wala pa. Okay. Sige, salamat. Sa susunod. Sige, sa susunod. So, PFA. So, if naka-undergo kayo ng PFA training, tinuturuan tayo doon paano natin pakalmahin yung ating sarili. Na? Yung magkaroon ng disposition, personal disposition, importante yan. Why? Minsan, yan yung naging problema ng mga kabataan. Hindi nila alam paano i-manage yung kanilang emotion. Kaya kung makikita nyo, may mga bata na masyadong wild, may tantrums. Bakit? They do not have the opportunity or the skill, or the technique, paano nila pakalmahin ang sarili nila para hindi ganun kalakas yung emosyon sa panahon na nagagalit sila, sa panahon na nalulungkot sila. So ito yung ituturo ng module. Unang-una, tuturuan tayo para maturuan natin yung mga bata ano yung mga technique para pakalmahin nila ang sarili nila. Ano yung mga proseso? Tuturuan tayo yung proper deep breathing exercise. Sino naka-undergo ng deep breathing exercise? Wala pa. Hindi kayo humihinga. Humihinga naman. So, hindi lahat ng paghinga nakaka-relax, di ba? So, we will be teaching you later ano yung proper breathing exercise, ano yung mga body movement, ano yung mga methods of meditation. Meditation, naririnig yan yung word na meditation? Ano yung meditation? Yung pampakalma sa sarili. Alam nyo kasi pag nasa situation ka na stress or lalo na galit, ano yung nangyayari sa katawan mo? Pag nagagalit na ba kayo? Ma-experience na kayo na galit kayo? Hindi halata sa mukha nyo. So ano yung nangyayari sa katawan nyo if you are in the peak of anger? Nanginginig. Ano pa? High blood. Shaken. Ano pa? High blood. Nag-iiyak. Di ba? Ano pa? Fatigue. Nag-init. Ano nag-init? Kumukulo ang tubig kasi timpla ng kape na yan. Di ba? So if you are in the peak of anger, nasa peak kayo ng emotion, may epekto yan sa heart, sa katawan. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo, yung laging galit, di ba? Na, madaling ma-stroke. Alam niyo ba na yung emotion ninyo, may epekto yan sa physical ninyo na katawan. Di ba? Tingnan niyo yung mga taong lagi na lang nakasmile. Kahit 50 na ang edad, ang mukha 50. Diba? So, yung emotion mo, yung feeling mo, is meron niyang epekto sa katawan mo. Alam mo to tell you a story na, meron ako napanood na isang movie ng title ay My Life. My Life. Yung istorya noon, tungkol sa isang taong ubod ng yaman, pero at the end of his life, nagkaroon siya ng stage 3 cancer. Bakit? Nung nagpatingin siya kasi sa sobrang yaman niya, nagpapatingin siya sa espesyalista na doktor. At na-realize na find out na yung cancer ay dahil sa kanyang too much anger. Lagi siyang galit. Diba? Why? Bakit galit na galit siya? Kasi meron siyang mga past experiences na hindi niya na-resolve at yung dahilan na yun ang nakaka-contribute sa kanya ng anger. Too much na galit. And at the end of the day, nagkaroon siya ng cancer dahil sa sobrang galit na yan at namatay siya dahil sa galit na yan. So that is meron siyang medical explanation. Kaya iwasan yung laging galit. Huwag kayong laging galit.
pwede na hindi nyo nagustuhan yung pangyayari, pwede na hindi kayo naging masaya, pero huwag nyo hayaan yung sarili nyo na makulong sa galit. Kasi yung galit na iyan, yan ay magbibigay sa iyo ng hindi lang physical na epekto, kung hindi, ano pa? Tingnan niyo yung mga teacher na umagang-umaga laging nagmumura or nagyaw-yaw sa mga estudyante. Bakit? Minsan, meron tayong mga pinagdadaanan sa bahay na nadadala natin sa mga estudyante. So, work. Kaya, minsan, umagang-umaga nakasimangot si teacher. Why? Kasi hindi niya na-contain at hindi niya makontrol yung galit. At mind you, yung mga emotion na iyan, nakaka-apekto yan sa ibang mga tao. Nakaka-apekto sa trabaho, nakaka-apekto sa mga kabataan. So, pangalawa, matuturuan natin yung mga bata sa pamamagitan ng workshop na ito kung paano nila ma-draw yung attention, yung emotion nila from negative into positive. Negative into positive. Alam niyo ba na yung emotion ay nagmumula sa iyong perception? At kung ano yung perception niyo, yan yung napifeel mo. At ano yung napifeel mo, yan yung napapakita mo sa mga tao. Sa psychology, tatlo yan eh. Perception, feeling, and action. Kung ang tingin mo sa kanya ay hindi magandang ugali, yung feeling mo sa kanya ay hindi talaga yan siya maganda yung ugali. Ayaw mo sa kanya. At pag napipil nyo na ayaw mo sa kanya, hindi ka magpapakita sa kanya na magandang asal at pakikita mo. Kaya unang-unang baguhin mo yung perception mo towards sa others. Di ba? Kasi kung nasa isip mo at iisipin mo, yan siya ay mabait. Pag iisip mo na mabait ang isang tao, napipil mo ang kabaitan at nakakapagpakita ka ng kabaitan. Okay? Pangatlo, maturuan natin yung mga bata na para hindi sila ma-isolate, especially yung mga bata na dumaan ng matinding experience ng emotion, ng buhay, di ba? So minsan, nag-change kasi yung attitude ng bata depende sa kanilang experiences. So ito yung gusto natin tingnan. Ito yung gusto natin na ma-transform yung kanilang emotion at ma-correct at ma-transform at madala sila into a positive way. No? So hopefully, for 2 days, hindi namin ini-expect na maging expert kayo. Ano lang po yun ni Joy kanina, sinasabing expert kami ha. Ano lang yun, char lang yun ni Joy. Hindi po ako master or hindi po ako expert in psychology. Sino yung psychology graduate dito? Wala. Ay, salamat. So hindi po ako expert ng psychology, pero trying hard ako. Trying hard na maging psychologist. So ayan. So hopefully yan yung magiging takbo natin for the next 2 days. No? So hopefully at the end of the day, at the end of this training, meron tayong something na madala na pagbalik natin at harapin natin yung mga kabataan, meron tayong something na i-offer sa kanila na bago mga pamamaraan o mga techniques, paano nila i-handle yung kanilang emotion. Sometimes, sa education, branch natin ngayon, din-develop natin yung mga kabataan to become intellectually giant. Anong ibig sabihin ng intellectually giant? Na yung mga training natin minsan is nagbibuild paano maging intellectuals yung ating mga kabataan. But sometimes, nalileft out natin yung kanila.